Hello everyone and welcome back again dito sa ating channel. And meron tayong sasagutin na isang question doon sa comment section sa may YouTube channel natin. So, isummary ko na lang yung tanong niya. So, ito po is nangungupahan po sila and lilipat po sila ng kanilang uupahang bahay. So, ang araw ng lipat nila is by January 3. Pero, ang next reading daw ng kuryente nila or ng kanilang electric provider is January 20 pa. So, ang tanong niya, paano daw po nila malalaman yung kanilang bill or yung kanilang konsumo? So dito guys, magpapakita ko na example para sakaling pwede nyo gawing guide at para makita po natin kung paano po ninyo kukumputin at syempre para malaman nyo na rin yung pinaka-konsumo ninyo. Ito po ay example lang ha. Pwede nyo siyang gawing guide or gawing basis. So ito guys, may niready ako dito na example. So yung ating bagong lipat, new tenant siya. Ayan, so nagbigay muna ako dito ng example ng bill. For example, ito yung bill nung kuryente nila, ng owner. So, let's say, ang total bill niyan sa isang buwan is 1,098. Then, meron siyang kilowatt hour na 97. So, para makuha natin yung per kilowatt hour, kung magkano ang babayaran per kilowatt. So, i-divide lang tong dalawa. 1,098 divided by 97. So, ito yung total niyan, 11.32. So, actually, 11.31 something. So, ni-round off ko na lang to. So, ito yung magiging basis natin para makuha natin yung total na konsumo nung bagong lipat na tenant. So, si tenant is lumipat siya ng January 3. Ito yung pang first day nila na nag-transfer sa room. So, syempre, may submeter yon yung room na yon. So, ang gagawin niya dapat, magre-reading siya sa mismong araw kung kailan sila lumipat. Syempre, yan yung araw na mag-uumpisa kang gumamit ng kuryente. So, let's say nag-reading ka ng January 3 sa mismong araw ng paglipat mo. So, sabihin natin na meron kang na-reading sa submeter mo na 12. So, yung 12 na yan, nung January 3, yan ang magiging previous reading mo. Ayan, magiging previous reading mo siya. And then sabi niya, ang next na reading nung kanilang electric provider ay sa January 20. Ibig sabihin, yan yung schedule sa lugar nila kung saan magre-reading yung kanyang electric provider. Ayan, so Meralco, ayan, kung sino man yan ang electric provider nyo sa lugar ninyo. So, yan yung araw, January 20. So, dapat mag-reading ka pa din. Ayan, magre-reading ka pa rin sa mismong araw ng reading ng electric provider mo. So, sabihin natin, ang reading mo sa submeter mo ay 35. So, yung 35 na yan naman ang magiging present reading mo. So, meron ka ng previous, may present ka na. Dapat kasi makuha natin to guys, para sa next month is, eto na yung susundan ninyong basis. Yung present reading mo dito, yan ang magiging previous reading mo sa susunod na buwan. So, balik tayo dito. Nakuha mo na yung reading mo ng January 3 at January 20. So, ang gagawin mo ay ililess mo yan. I-minus mo sila. Kahit pagbaliktarin nyo itong dalawang to, yan pa rin yung lalabas. So, minus natin. So, 23 ang lumabas na kilowatt hour nyo sa loob ng 17 days. 17 days simula January 3 hanggang January 20. 23 kilowatt hour ang nagamit ninyo. I-multiply natin siya doon sa per kilowatt hour na kinuha natin kanina, yung dinivide natin yung bill tsaka kilowatt hour, so 11.32. So, i-times natin, 23 times 11.32. So, 260.36 ang babayaran ninyo sa loob ng 17 days from January 3 to January 20. So, ito ang babayaran nyo na nagamit ninyo sa loob ng mga araw na yun. So, di ba? Ito na. So, nakuha na natin yung actual consumption ni bagong tenant. So, syempre, itong konsumo mo, ililess siya ni owner sa total bill. So, di ba meron tayong total bill na 1,098? Ito yon. Ayan, 1,098. So, ililess niya yan dyan. Yung ginamit mo na 260.36, ito yung babayaran mo kay owner pag nagsingil siya sa kuryente. Tapos, yung matitira dito na 837.64, depende yan kung sino-sino ang maghahati dyan. Pwedeng maghati si owner at saka yung iba pang tenant. Pero dapat makuha din nila or ni owner yung konsumo ng tenant. So, ganun ang mangyayari doon. So, ikaw na bagong lipat, safe ka na kasi alam mo na kung magkano yung konsumo mo. 260 pesos, 0.36 lang ang babayaran mo. So, yung sobra dyan, bahala na si owner kung kanino niya yan sisingilin. So, ganun lang siya guys ang pag-compute niyan. Ayan, sana po is naintindihan ninyo nakatulong sa inyo. So, ayun guys, ganun lang natin siya kukomputin if ever kayo po ay bagong lipat, kayo ay bagong tenant sa inyong uupahan na bahay. And then, gusto nyo malaman kung magkano yung makukonsumo ninyo once na dumating ang bill ninyo. So, dapat
sa mismong araw ng paglipat po ninyo is makapag-reading na kayo, and then sa mismong araw din kung kailan yung schedule reading ng inyong electric provider sa lugar ninyo is dapat ma-reading nyo rin po yung inyong submeter. Para sa ganun, meron po kayong pagbabasehan na previous reading at present reading. So pwede nyo pong sundan yung guide ko na yon para at least malaman or makompute ninyo kung magkano talaga yung inyong actual bill. So yun po, ibinigay ko lang po na example, pero ganun po yung magiging process po no computation. So kung meron po kayong clarification or anything na pwedeng itanong, pwede kayong mag-comment dyan sa ating comment section. So sana po nakatulong sa inyo, and thank you for watching. Bye!